Gusto mo bang matutunan ang isang bagong bagay? Siguro isang kasanayan, isang wika, anuman ang pipiliin mo, sasabihin mo sa sarili mo, matututunan ko ito. At pagkatapos, wala pa ring nangyayari. Nauubos ang oras mo sa pag-iisip tungkol dito. Baka nagbasa ka ng libro o kumuha ng kurso, pero parang na-stuck ka sa loop ng gumagawa ako ng isang bagay pero walang nangyayaring pagbabago. O baka naman nag-ensayo ka, pero parang tanga ka lang. Buti na lang nandito ako para ayusin yan, pero kailangan mong manatiling nakatutok, ngayon na. Kailangan mong makuha ang bawat salita. Una sa lahat, itigil mo na ang paglilinlang sa sarili mo na nagmumukha akong produktibo dahil nakaupo ako at nagbabasa. Hindi, intindihin mo ito. Ang pangunahing layunin mo sa simula ng pagkatuto ay hindi ang maging eksperto agad. Ang pinakamainam na paraan para matuto ay ang mag-enjoy sa proseso. At naniniwala ako sa iyo, alam ko kung anong pakiramdam. Pag nagsimula kang matuto ng isang bagay, parang kasing exciting ng panonood ng mga damo na tumutubo. Naalala mo ba ang unang beses mong maglaro ng isang mahirap na video game? Ang pangit mo maglaro, wala kang alam kung anong gagawin mo. Laging talo at wala kang makita na saya. Pero pagkatapos, unti-unting bumubuti ka. Mas tumatagal ka, may naiintindihan ka, at bigla ka ng hooked. Hindi ka na makapaghintay na maglaro ulit. Ganon din ang matutunan ng isang bagong bagay sa umpisa. Nalilito ka, nakakapagod, hindi mo maintindihan. Pero pag nagsimula ka ng makuha ang mga maliliit na bagay, nagiging mas gusto mo na ito. Yun ang layunin. Maabot yung punto na masaya ka na sa ginagawa mo. Kapag masaya ka, mas gusto mong mag-improve. Lahat tayo ay narinig na practice makes perfect. Totoo naman yon. Pero narito ang isang mahalagang detalye. Hindi mo kailangan mag-10 oras kada araw para maging magaling sa isang bagay, lalo na sa umpisa. Subukang magsimula sa maliit. 20 minuto lang kada araw ng nakafocus na pagsisikap ay mas epektibo kaysa sa 5 oras na binge na nagpapagod lang sa utak mo. Katulad ng sabi natin kanina, ang susi ay mag-enjoy. Kaya hanggang sa maabot mo yung punto ng kasiyahan, magtakda ng mga limitasyon kung saan maaari mong panatilihin ang sarili mong nakafocus at engaged nang hindi ka masyadong mapagod. Pumili ng isang gawain, anumang gawain, at subukang lutasin ito. Kung may narating kang pader, huwag magpanik, i-google mo lang o tanungin si ChatGPT. Hindi mahalaga kung paano mo nahanap ang sagot, basta tiyakin mong naiintindihan mo ito. At narito ang isang sikreto, mas matagal kang maghirap sa isang bagay, mas malaki ang posibilidad na matandaan mo ito. Kaya yakapin mo ang hamon. Oo, minsan kailangan mong matutunan ng maraming teorya bago ka makagawa ng kahit anong praktikal na bagay. Tingnan mo ang mga doktor halimbawa, hindi sila pwedeng magputi ng tao nang hindi muna natututo ng maraming teorya. Pero kahit na maaari mong pagpraktisan ng teorya, ang susi ay i-apply ang natutunan mo sa pinakapraktikal na paraan para sa iyong sitwasyon. Kung natututo kang mag-coding, magsulat ng maliliit na programa. Kung nag-aaral kang maging dermatologist, mag-analyze ng mga larawan ng mga kondisyon ng balat online at subukang mag-diagnose. Mas ginagamit mo ang iyong kaalaman sa eksaktong paraan na kakailanganin mo ito, mas magiging malakas at kapaki-pakinabang ito. Ngayon kung gusto mong mas mapabilis pa ang paglaki ng iyong natutunan, narito ang isang pro tip. Subukang magturo sa iba. Kahit na pakiramdam mo, hindi ka pa ganoon kaalam, may 2 option ka dito. Una, ipaliwanag ito sa isang tao, kahit kanino, hindi mahalaga kung nakikinig sila o hindi, kahit pa sa aso o pusa mo. Ang aktibong pagpapaliwanag ay agad magpapakita kung gaano mo kaunti pa alam. Ang pangalawang option ay mas malakas pa. Ituro ito sa isang tao na may kakayahang magtanong at magkamali. Mas epektibo ito dahil mapipilitan kang linawin ang iyong mga ideya. Kaya ayan na, yan ang sikreto para gumaling ka ng mas mabilis. Ngayon tumuloy ka na, huwag nang sayangin pa ang oras.